Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, suwar min hayatis sahaba. Yung ilang mga tagpo sa talambuhay ng mga sahaba. So, tiyatalakay na natin si Abdullah bin Hudhafa as-Sahmi. So, naglakbay na nga siya papuntang Iran, papuntang Persia. Yung yung lugar na yon, yung capital ng Iran na tinutukoy dito, ng Persia pala. Ito rin pala yung tinatawag sa English na yung Ctesiphon. Kasi ito nga yung Kasi tingnan ko sa sa Wikipedia. Ito nga yun. Iba yung pangalan niya sa Arabic. Iba lang yung pangalan niya sa Arabic. So yung pangalan niya sa English yung Ctesiphon. Pero iba nga yung spelling C-T-E. S-I-P-H-O-N. Nasa loob pa rin ng Iran. Yung cuisine na tinatawag dito sa Arabic ito yung Ctesiphon. Nasa Iran pa rin siya ngayon. Nasa Iran. Pero dati malaki kasi sakop ng Persian Empire hanggang Afghanistan. Sakop nila yun. So nga nung nandun na nakapasok na si Abdullah bin Hudhafa, so nung nalaman ni Kisra na merong bisita, ang Kisra pala, yung hari nila. Sa panahon na to, pangalan niya si Pervez. Natapos lang yung paghahari niya, pinatay siya nung anak niya. Na mababanggit din natin dito. Actually, mahimala yung kasi nalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung tungkol sa pagkakapatay sa kanya. Dito sa Kisra na ito na nakaharap ni Abdullah bin Hudhafa. Kasi ganoon naman yung mga hari, nagpapatayan yun Mga hari, mga prinsipe, papatayan yun. Kahit yung panahon ng Ottoman Empire, nagpapatayan yung magkakapatid para isa lang sa kanila yung magmamana sa pagiging hari. So inutos daw ni Kisra na papuntahin na siya. Pinatawag din ni Kisra pati yung iba pang ibang matataas na opisyal. Lihuduri majlisihi fahadaru. So pinatawag niya lahat ng mga opisyal at dumating nga rin sila. Thumma adina li Abdullah bin Hudhafa bidukhuli alayhi. At pinahintulutan na nga niya si Abdullah bin Hudhafa na pumasok dun sa kanyang palasyo. Dakala Abdullah bin Hudhafa ala Sayyidi Faris mustamilan syamlatahu ar-rakika murtadiyan aba'atahu as-safika alayhi bisatatu al-a'rab. So nung pumunta daw si Abdullah bin Hudhafa, inilarawan yung hari ng Persia na nakasuot ng magandang pananamit. Pero si Abdullah bin Hudhafa naman nakasuot lang ng simpleng pananamit na typical do sa mga Arabo nung panahon na yun. Actually, yung mga Arabo, 'di ba yung una nating natalakay si Said al-Jumahi. 'Di ba governor na siya pero kapos pa rin siya ng damit. Kasi kapos talaga yung damit nung panahon na yun Hindi ganun kabilis mag-produce ng tela. Kaya mahal talaga yung tela nung panahon na yun. Kaya doon sa Omar series, makikita ninyong nakasuot lang talaga ng magandang damit. Sina Abu Jahal, sila lang, yung mga mayaman. Si Omar, sa umpisa ganun, pero bandang huli, yung suot niya parang katsa na lang din, katulad nung pangkaraniwang mga tao. So ganun yung suot ni Abdullah bin Hudhafa, na humarap siya kay Kisra. Pero syempre, hindi natin ito pwedeng maling maiintindihan Kasi baka isipin ng tao ngayon, di ba? Sasabihin niya yung mga sahaba nga humarap sa mga hari na dugyot, kumbaga. Ngayon, sa panahon natin ngayon, wala nang dahilan para maging dugyot ka Madali na lang magsuot ng malinis na damit na nababagay sa panahon. Ito sila, walang pagpipilian Saan kukuha ng damit? Si Abdullah bin Hudhafa, pampalit niya, di ba, para humarap dun sa emperador ng Persian Empire. Wala namang department store noon, wala namang SM. Walang mall nung panahon ni Abdullah bin Hudhafa. Pero si Abdullah bin Hudhafa nga, yung nga humarap siya sa kung ano yung magiging kalagayan na niya Pero tayo ngayon, magdadaawa nga tayo, di ba?
Sa dadakwahan natin, halimbawa mga professional, police, doktor, teacher, tapos haharap ka dun sa kanila, magdadakwa ka, sasabihan mo sila, ano ba kayo, susunod, susuway. Di ba? Minamanduhan mo pa yung mga tao. Tapos ang suot mo naman na damit, tupad. Tupad. So, kumbaga, magagawa na natin ngayon Kumbaga wala nang dahilan para maging katulad tayo ni Abdullah bin Hudafa. Hindi dahil sa pagyayabang. Kumbaga, para kumbaga maging presentable. Inshallah, maging presentable. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung kanyang mga kasama, di ba kapag may pagkakataon naman, nagsusuot naman sila ng magandang pananamit. Magandang pananamit. Kaya nga yung Sufism, yung mga Sufi, kabilang sa kanilang talaga yung pangunahin na katuruan sa pananamit na dapat daw yung tao as much as possible magsusuot siya ng pinakamumurahin na mga damit at di siya magmumukhang makamundo. Pero hindi porke nagsuot ka ng magandang damit makamundo ka na. 'Di ba? Nagsuot ka ng malinis na damit makamundo ka na, hindi 'yun. Kung siguro magsusuot ka ng damit polo lang 5,000, ayun makamundo na 'yun. Polo shirt 5,000, Lacoste, tsaka yung mga J. Lindenberg, yun yung nauuso ngayon J. Lindenberg at iba pa. Kung bigay, pwede. Kung bigay. Pero yung ikaw, 5,000, gagastusin mo sa damit. Sagsako ng damit. Oo, sagsakong ukay-ukay na yun So, yun, nilinaw lang natin kasi nga problema, iba nga sa mga Sufi. Actually, pangalan nila na Sufi, di ba sila yung katumbas ng mga yung mga mistiko na mga Katoliko. Parang Cursilyo, ganun. Sila yan, yung mga Sufi. Ang pangalan nilang Sufi, galing sa salitang suf. Yung suf, ito yung tela na magaspang. Parang katsa. Yun yung sinusuot nila. Ganun. Kaya hindi natin kailangan magpakaganon para magpakabanal. Hindi natin kailangan magpakadugyot para magmukhang banal. Kailangan natin maging presentable, inshallah. So, ganun humarap si Abdullah bin Hudafa. Pero syempre, confident pa rin siya. Actually, meron pang ibang mga sahaba yung humarap sa matataas na mga opisyal na ganito yung itsura nila. Na ganito ang itsura nila. Ayun nga, lakin nahu kana Ali al-Hama, Masydudul Kama, tataadjuju bayna jawanihi izzatul Islam. Sa kabila nung ganung kalagayan ni Abdullah bin Hudafa, tumindig siya ng diretso. Taas noo siya na humarap kay Kisra. Taas noo at tumayo ng diretso na nagmamalaki. Na pinagmamalaki niya ang karangalan ng Islam ay nagliliyab sa loob ng kanyang puso. Watatawakkadu fi fuadihi kibriya al-iman. At yung pride ng pananampalataya. Kung pinagmamalaki niya yung kanyang pananampalataya na nagliliyab sa kanyang puso. Fama in ra'a Kisra mukbilan hatta o ma ila ahadi rijalihi bi an yakhudal kitab min yadihi. So, nung nakita daw niya si Kisra na parating, sumenyas daw si Kisra na kunin ang sulat mula kay Abdullah bin Hudafa. Kumbaga, sumenyas si Kisra. Kasi marami siyang tauhan papaligiran siya ng mga bodyguard. Pero sabi ni Abdullah bin Hudafa, la, innama amara ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adfa'uhu laka yadan biyadin wa ana la ukhalifu amran li Rasulillah. Sabi niya, hindi. Ang inutos lang sa akin ng sugo ni Allah ay ang iabot ko ito sa iyo. Kamay sa kamay. Iabot ko to sa iyo mismo. Hindi pwedeng ipapabot ko lang ito sa iba. At ako hindi susuway sa anumang utos ng sugo ni Allah. Sasabi ni Kisra,
Faqala Kisra li rijalihi, sabi ni Kisra doon sa mga tauhan niya, utrukuhu yadnu minni. Hayaan ninyo siyang lumapit sa akin. So, pinalapit si Abdullah bin Hudafa. At yun nga, madalas sa mga ganitong kasi, sa ganitong mga pagtitipon o kumaga kastilyo, palasyo. Wala naman silang dala ng mga sandata nito eh. Ang may sandata na lang nitong dala-dala talaga, yung mga bodyguard o yung hari mismo. Pero yung mga dadalaw, iniiwan na nila yung mga nila, mga gamit. Fada namin Kisra, at lumapit siya kay Kisra, hatta nawalahul kitaba biyadihi, hanggang sa may abot niya yung sulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kamay mismo ni Kisra. Thumma da'a Kisra katiban Arabian min ahli al-Hira. At pagkatapos ito, tinawag ni Kisra yung isang translator na Arabo, nakabilang sa mga tao na nakatira doon sa Hira. Ito ni Hira na binabanggit ko na yung pinuntahan ni Khalid bin al-Walid. So mga Arabo din pala yung mga tao doon. Wa amara an yakdil kitab bayna yaday. At inutusan niya ito na buksan na ang sulat sa harapan niya. Kasi yung mga sulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakatupi. Tapos selyado yun nung ng wax. Yung parang ng kandila. Pero usually may kulay yun eh. Tapos tinatatakan niya. Yun yung pantatak niya, yung singsing niya. Yung nakasulat Rasulullah. Yung ginawang flag ng ISIS, yun, singsing yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang ginawa niya doon sa singsing niya, kasi usually ang Arabic, kapag susulat, di ba, kanan papuntang kaliwa. Tapos sa taas, pababa. Pero ang ginawa niya, pataas yung sulat niya. Rasulullah o Muhammadun Rasulullah, yung Muhammad nakasulat sa baba, yung Rasul nakasulat sa gitna, yung Allah nakasulat sa taas. So yun yung dahilan kung bakit ganun yung disenyo ng mismong singsing ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pantatak niya doon sa wax para sa kanyang mga sulat. Ganun talaga yung disenyo. Kasi meron nagkomento niyan eh. Mali daw yung ISIS. Kasi di ba flag ng ISIS yun, ganun. Mali daw yung ISIS kasi bakit ang flag nila nakalagay Allahu Rasulu Muhammad. Kasi binabasa nila sa taas, pababa. Pero hindi, tama yun. Sinadya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sa gayon, yung pangalan niya hindi mailalagay sa ibabaw ng pangalan ni Allah. Ganun pahalagahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Allah. So tama yun. Mali yung ginagawa ng ISIS, pero tama yung logo. Yun mismo yung disenyo ng kanyang pantatak. So yun yung sinasabing bubuksan. So bubuksan yung sulat sa harap ni Kisra. Wa an yakra'uhu alayhi, at inutusan niya na basahin ito nung Arabo na interpreter o nung translator. Faida fihi, at ang nilalaman nga ng sulat, Bismillahirrahmanirrahim. So sa ganito rin sinisimulan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang mga sulat. Sa lahat ng sinulatan niya. Actually, di ba may napabalita pa nga naiulat. Sumulat din siya sa Najashi. Ngayon dati, di ba, iniisip natin, nalilito tayo. Bakit susulat pa siya sa Najashi? Akala natin, di ba, nag-Muslim na yung Najashi. Yun pala, nalaman ko, nung sumulat siya pagkatapos ng Hudaybiyah, patay na si Najashi na nauna, yung nag-Muslim. Patay na. So yung Najashi na sinulatan niyang bagong Najashi na yun, na hindi Muslim. Bagong Najashi na hindi Muslim. So namatay si Ashama, yung pangalan ng Najashi. Si Ashama, namatay siya bago pa ito. Tapos yung bagong hari, sinulatan muli ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At actually, nung sinulatan niya yung bagong Najashi, nandun pa yung mga Muslim. Sina Ja'far, nandun pa sila. Kasi umalis lang naman sila doon pagkatapos ng Hudaybiyah, bago yung Khaybar. Kasi yung labanan sa Khaybar, pagkatapos doon, saka lang nakabalik ng Madina, nakapunta ng Madina, yung mga nasa Habasha, yung mga nasa Ethiopia. So nandun pa sila. So ibig sabihin, kahit yung pumalit na hari kay Ashama doon sa Ethiopia, yung bagong Najashi,
maring naging maganda na rin. Maganda pa rin yung trato sa kanila, sa mga Muslim. Kasi ito yung sulat niya. Tapos di ba may ganito rin nababanggit sa Quran? Yung sulat ni no? Yung sulat ni Sulaiman alayhis salam. Di ba? Ganito rin. Kaya nga doon sa Suratun Namal, merong isang aya doon na may nilalaman talagang Bismillahirrahmanirrahim. Hindi sa umpisa ng sura. Nasa gitna talaga ng mga aya, ng gitna ng sura. So yun yung sulat niya doon kay Bilqis. Yung reyna ng Saba, ng Sheba, kumbaga. Sabi, min Muhammadin Rasulillah ila Kisra Adimi Faris. Ito ay mula kay Muhammad, sugo ni Allah, para kay Kisra, ang hari ng Persya. Salamun ala manit taba al-huda. Ang kapayapaan ay para sa sinumang sumunod sa gabay. Mula sa mga ganitong sulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, may mga aya sa Quran. May aya sa Quran ganito rin eh. Hindi ko maalala kung ano yung kung si Musa alayhis salam ba yung nagsabi nun. O si Musa alayhis salam, nung kaharap nila si Paraon, sinabi niya rin yun. Sasabi ng mga scholar, ito yung mainam na pagbati kapag magkakasama yung mga Muslim tsaka hindi Muslim. Pero yung ibang mga scholar, nagpahintulot naman sila na halimbawa kakausapin mo yung mga tao, magkakasama yung Muslim at hindi Muslim. Kasi natalakay namin to doon sa TV, yun sa mensahe. Sabi nung sheikh, kung sa TV, kasi dati noon, ang ko talaga, ang bati ko, salamu ala manit taba al-huda. Kaya sabi niya, kahit bumati ka na lang ng assalamu alaikum, walang problema. Kasi binabati mo naman, intention mo, yung Muslim eh. Binabati mo ng assalamu alaikum. So walang problema. Walang problema. So kahit may da'wa, halimbawa, magkakasama Muslim, hindi Muslim, sasabihin mo assalamu alaikum lang, walang problema. Sabihin mo ito, assalamu ala manit taba al-huda, ang kapayapaan ay para sa mga sumunod sa gabay, wala rin problema, inshallah. Mas madali kasi sabihin assalamu alaikum eh. Kumbaga, mas madaling sabihin. Fama in sami'a Kisra min risalati hada al-miqdar hatta ta'alat naral gadabi fi sadrihi. Pero nagalit daw si Kisra. Nang narinig niya ito mula doon sa interpreter, kumbaga nagliyab na yung galit sa kanyang puso. Kasi ikaw ba naman nabuhay ka ng buong buhay mo ng kayabangan, di ba? Tapos merong biglang magsasalita sa harapan mo ng ganito. Magalit ka talaga. Fahmarra wujuhu. At namula nga yung kanyang muka. Wantafahat awdajuhu. At namula daw yung kanyang muka. At kahit yung mga ugat daw niya siguro sa liig niyo, sa mukha niya, kumbaga, nagngangalit. Kasi na high blood pa to eh. Na high blood pa to si Kisra. Lian na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'a binafsihi. Dahil daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kumbaga nagsabi ng mga ganitong bagay. At kumbaga unang binanggit yung pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago yung pangalan niya. So parang kasi sa mga pagsulat, may protocol na unang babanggitin yung pangalan ng mas mahalagang tao kaysa doon sa hindi masyadong mahalaga o yung susunod na mahalaga. Di ba dito sa sulat, Mim Muhammadin. So siguro inaasahan niya, ila Kisra Mim Muhammadin. Patungo kay Kisra mula kay Muhammad. Pero baligtad yun nangyari. So galit na galit siya. Fajadaba ar-risalata min yadi katibihi. Kaya hinablot niya rin yung sulat mula sa kamay ng kanyang interpreter. Waja'ala yamazzukuha duna an ya'lam ma fiha. At hinablot niya nga yung sulat at pinagpupunit-punit ito nang hindi pa niya nalalaman kung nang nakasulat dito. So hindi pa pala nababasa. Hindi pa nababasa ng interpreter yung kabuuan ng sulat.
Doon pa lang, nagalit na si Kisra, hinablot yung sulat at pinagpunit-punit, wahuayasi. At sinisigaw niya habang pinupunit niya, ayak tubuli bihada. So, parang sinasabi niya, napakakapal ng mukha niya para sumulat sa akin ng ganito. Kumbaga, pangahas siya. Wahuwa abdi. So, napakapangahas niya na sulatan ako ng ganito samantalang alipin ko lang siya. So, tingin nga ni Kisra kasi sa mga tao, lahat-lahat, alipin lang niya. Alipin. Kasi nga, hari siya ng mga hari eh. Di ba natalakay natin, eto siya yun. Ang isa sa mga formal na tawag sa Kisra, yung Shahin siya, hari ng mga hari. Di ba? Hari ka ng mga hari, tas susulatan ka lang ng ganito. Magagalit ka talaga. Mababad trip ka. Di ba? Tingin mo sa tao, alipin. Summa amara bi Abdillahi bin Hudafa an yukhraja min majlisihi. Tapos inuutos niya na si Abdullah bin Hudafa ay palayasin mula sa kanyang palasyo, mula sa kanyang... Sa mga palasyo kasi meron doon tinatawag na korte rin yung tawag nila din korte. Parang doon magtitipon-tipon yung mga tao. Nandun yung hari, yung mga ministro, nandun yung mga bodyguard. At yung lahat ng tao na may kailangan sa kanya nakapila doon. Mga diplomat galing sa ibang mga lugar nandun. Korte yung tawag. At sa karamihan sa mga korte, lalong-lalo na sa Europe, merong komedyante. May payaso. Sino yung tinatawag na court jester? Kaya sa baraha, di ba naalala niyo mga tao sa baraha? May hari, may reyna, may joker, yung letter J. Yun, galing yun doon eh. Galing yun doon. Ewan ko lang dito kay Kisra ko meron di payaso doon sa niya. Doon sa korte niya. Pinalayas si Abdullah bin Hudafa, fa-ukhrija, at siya raw ay pinalabas. Kharaja Abdullah bin Hudafa min majlisi Kisra. Lumabas si Abdullah bin Hudafa mula sa korte ni Kisra. Wa huwa la yadri ma yaf'alullahu lahu. At habang pinapalayas daw siya, kasi naging mahaba pa yung buhay ni Abdullah bin Hudafa. So kinukwento niya, nung pinalayas daw niya, natatakot daw siya, hindi niya alam kung anong gagawin sa kanya. At ano pa yung hintulutan ni Allah na gawin sa kanya ng mga tao. Ayok talo, amyutraku hurran talikan. Papatayin ba siya nung pinalabas siya o palalayain na siya? Lakin nahu malabita an qala, pero hindi, habang kinukwento niya ito, sinabi niya rin agad, wallahi, maubali ala ayi halin akuna ba'daan adaytu kitaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pero nag-aalala siya ano bang gagawin sa kanya. Pero bandang huli, hindi na niya inisip yun Mahalaga, natupad na niya yung misyon. Natupad na niyang inutos sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warakiba rahilatahu wan talakat. Sumakay na lang siya sa kanyang kabayo at umalis. At dumidiretso na siya ng pag-alis. At actually, mabilis nga yung takbo niya Sa sobrang bilis ng takbo niya, walang masakataan Kisra al-Gadab. Nang humupa na raw yung galit ni Kisra. Amara bi an yudkala alayhi Abdullah. Nung nawala na raw humupa na raw yung galit ni Kisra, nag-utos siya na ibalik daw si Abdullah. Pero nga nagmamadali ni si Abdullah na umalis. Falam yujad, hinanap siya ng mga sundalo pero hindi siya natagpuan. Faltamasuhu, falam yakifulahu ala atharin. Pinahabol siya dun sa mga sundalo pero wala silang nakitang anumang bakas nung pag-alis ni Abdullah bin Hudafa. Kaya nga maaring rin Baka nga di ba? Papapatay na siya dito. Papapatay, pinapahanap na siya pero walang natagpuan na bakas. Maaring din to, karama. Di ba? Iniligtas siya ni Allah na hindi siya masundan ng mga sundalo ni Kisra. Fatalabuhu fit tariki ila jaziratil Arab. Yung mga sundalo ni Kisra, sa sobrang gusto nilang mahuli si Abdullah bin Hudafa, nakarating na sila ng Jaziratul Arab. So papasok na sila ng Saudi Arabia, ganun. Nakalampas na sila ng Iraq. Ang layo na nun, 1,000 kilometro na yun, di ba? 3,000 yung tinakbo niya. Sabihin natin 1,000 kilometro, tinakbo ng mga sundalo para lang habulin siya.
Fawajadu kad sabak. Pero nga hindi na talaga nila naabutan. So biruin ninyo yan, ano? Mahimala talaga kasi kung limbawang oras lang ang lumipas, di ba, tas nawala agad siya sa sa Persia, di mahimala kasi kung tatakbo siya, di ba? Isang oras lang nawala na yung galit ni Kisra, tapos sinundan agad siya ng mga sundalo. Yung kabayo ng mga sundalo, hindi rin yung basta-basta. Mabibilis din yung mga yun. Maabutan siya. At marami. Di ba? May dala pa yung reserbang kabayo. Kung mapagod yung sinasakyan, lilipat yun doon sa reserbang kabayo. Mahimala. Mahimala yung kanyang pagtakas. Mashallah. Nung nakarating na siya ng Madina, falamma kadima Abdullah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu bima kana min amar. So nung dumating daw siya ng Madina, kinuwento niya agad kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung nangyari. Sabi niya, dahil nga si Kisra, kinuwento niya yung min amri Kisra wa tamzikuhu al-kitab. Wa tamzikihil kitab. At yung pagpunit ni Kisra daw dun sa sulat, kinuwento niya, famazada alihi salatu alihi wassalam ala ankal mazzakallahu mulkahu. So hindi pa natatapos halos ni Abdullah bin Hudafa yung kwento niya hanggang sa nasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mazzakallahu mulkahu. Punitin din nawa ni Allah ang kanyang kaharian. At yun nga ang nangyari. Yun nga ang nangyari sa nila na yun nga, isa ito sa mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na susunod matatalakay na natin. Yun nga kasi hindi na inabutan ng mga sundalo si Abdullah bin Hudafa. Sinulatan ni Kisra yung gobernador niya sa Yemen. Kasi sakop ng Persian Empire dati yung Yemen. Kasi madali na lang sila makakapunta ng Yemen actually. Tatawid lang sila ng dagat. Yung Persian Gulf, kasi pagtawid mo ng Persian Gulf, andun na yung Kuwait, Iraq na sa taas, nandun na yung Iran sa kabila. Ikot lang sila ng dagat, andun na yung Yemen. Nasakop nila yung Yemen. Sinulatan niya yung kanyang gobernador doon na puntahan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dalhin sa kanya doon sa Persia. At ito naman yung matatalakay na natin next week inshallah. At marami pang mga himala ang nangyari. Sunod-sunod mula nun sa panahon na ito. Alhamdulillah. Kaya kapanapanabik din yung itong kwento ni Abdullah bin Hudafa as-Sahmi. Hindi natin siya kilala halos eh. Ngayon, kayo, first time nyo marinig yung pangalan niya, di ba? Kahit sa Omar series, wala siya dun. Pero maraming makasaysay na nangyari sa buhay niya, alhamdulillah. Tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.